Ay mga kalab, ako po pala si Ulysses, ang bayot nga kiat pero dili igat. Ako rin si Francis, ang guwapo pero di uso. And we are the Friendly Love Team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. So ngayon mga kalab, ay maglalagay kami ng alimango dito sa aming fish pond. Dahil alam ko, hindi pa po namin ito na ipakita kung paano maglagay ng similya ng alimango. Kasi dito kasi sa amin mga kalab, bago kami nagkaroon ng alimango dito, ay nilalagay pa talaga siya. Then syempre, ang nilagay naming mga alimango ay mga similya. Ang ibig sabihin ng similya ay yun yung mga maliliit pa. Gaya din ng mga isda, kung nakikita nyo po sa vlog namin. At siyempre, meron din tayong malaking alimango, kasi alam ko yung alimango ay naglagay tayo ng alimango na mas malaki. Tapos, soon, mag-harvest tayo, meron talagang alimango nga sobrang laki talaga mo, timbang og tag 2 kilo. Yes. Then syempre, ano ba yung ilalagay natin ng mga similya? Maliliit nga ba sila or medyo may iba may malaki? Sagol. Ayan, ito na po yung similya. Ayan. So, some of this mga kalab sa alimango na to, merong malalaki talaga mga kalab, pero hindi siya matataba. So, niwang. Yes, lahat niwang. po, hindi ho lahat ng alimango na, kung merong malaking mga alimango, yung iba po ay hindi ho yan matataba. Yes. Meron din pong maliliit na alimango, pero mataba. Yes, sabi kasi nila may nag-comment kasi dyan kung bakit pwede daw hindi na lang daw kunin yung mga babae na alimango. Wag na lang daw sanang kunin. Bakit? Kasi sayang yung babae kung hindi mo kunin. Kasi kung di mo kunin yung babae nga alimango ay yung puhunan mo ay hindi na yung makikita mo. May nagsasabi kasi dyan na wag na lang daw sanang kunin ang mga babae na alimango. Dapat dito na lang daw sa fish pond kasi yan daw yung nagbibigay ng similya. Pero di ba tataba ng tataba yan, di ba? Oo. Makukuha pa din yan kasi tataba at tataba talaga yan. Hindi pwedeng dito lang sa fish pond namin hayaan na lang kasi masasayang din kasi nagluluno sila mga kalab. Itong vlog na ito ay late ho naming i-upload. So, i-upload lang ho namin itong vlog na to kapag tapos na kaming mag-harvest dahil alam nyo naman, dito sa lugar namin ay napakadaming malilikot na kamay. Yes. Hindi namin sila kilala. Minsang mga tao dito mga kalab ay nangunguha sila ng mga alimango, isda dito sa fish pond. So hindi lang kami ang merong fish pond dito, madami din po. Kaya dito po sa Magallanes ay madami hong naninirahan dito na may mga fish pond at mga kapitbahay namin mga kalab. So yun po yung nakakadelikado. So mas minabuti namin na i-upload na lang namin ito kapag tapos ng mag-harvest pa kasi kunwari kapag in-upload namin to tapos alam nila na may alimango so pupunta sila dito. Yes. Hindi kami naggawa-gawa ng istorya dahil kami mismo mga kalab na taga fish pond ay nakita sa kanila. Yes, and then naka-experience na din kami. So ngayon mga kalab, ipapakita na namin sa inyo kung paano ilagay ang mga similyang alimango sa aming fish pond. So let's go! So yung isang yan magkano yan? Maghahalaga siguro to ng 15 pesos. So yan po yung similya. So ipakita mo. Ayan pong similya, oh. Ayan, oh. So ayan yung similya mga kalab. Ito yung similya sa amin. Ito yung bakla. Bakla. Pag lumaki to, babae na. Nagiging babae yan. Oo. So sige, kunin mo na So ayan, kukunin po ni Francis yung tali mga kalab. Ayan, So tapos itapon mo na Ayan, lalaki na yan. Ito naman yung alimango na lalaki. Ito naman yung lalaki na alimango. Crabs. Putol na yung isip. Bakla din. So tatlo na yun Tatlo. Kabi nakalimot siya. Tatlo. Apat. Tingnan nyo, wala siyang bakit kasi magluluno pa niya, magluluno. So magkakaroon ba yan ng mga kamay? Yung paak. So ngayon ko lang din pala nalaman mga kalab. Yan pala yan yung... So tingnan nyo mga kalab, yung mga kamay niya, bakit siya nawala? Kasi so parang naputol lang, hindi sinasadya. So yan pala, kapag kapag naputol pala, may chance pa pala na tumubo ulit. Meron pa chance talaga. Tignan nyo, ipakita nyo sa kanila Tingnan nyo. Parang yan ganyan pala. Ganyan. Dahil naputol na yung kuya mo niya ay tutubo pa yan. So ngayon ko lang pala nalaman, ganun pala yan. So ilang months bago tumubo ang mga kamay niya?
isang buwan. Sure ka? Oo, sure ako. Kasi sanay na ako mag-alaga ng crabs. Ah, okay. Pila to unom? Bakla. Ayan. Yan, bakla din mga ka-love. Ito yung bakla. Yan, B. Dahil isa lang yung... Kuya Moy. So yan, may chance pa ba na Oo, tutubo meron yan? pang chance. Meron pang chance. Maliit yung bahag. Bakit ang lalaki, B? Bakit ang laki? Sagol kasi to. Ay, hindi na kayo sana magtaka mga kalab kasi halo-halo talaga. Ayan, tignan siya mga ka-love, lumutang siya. Bakit siya lumutang, B? Tangin mo sa tubig, kuha na malangwira na. Ha? Bakit siya lumutang? Malangwira na siya. Ngayon ko lang nakakita. O, ayan. Pulo. Ayan. So yung iba dyan mga ka-love, malalaki yan, pero malalaki lang po sila mga ka-love, pero yan po ay hindi ho matataba. So nilalagay ho namin dyan sa fish pan dahil gusto namin na palakihin pa sila para tumaba. Yes. At siyempre, bakit malaki yung aming crabs dito? Kasi nihit naman yung crabs dito sa amin, si Milia. So ganito na lang yung aming binili. Halo-halo na lang lahat yung crabs namin dito. Merong maliit, merong malaki, pero hindi mataba yan. So parang ganito, malaki, pero hindi ito mataba ha. Paano mo lalaman na hindi mataba? Dito na mo matitignan, humok. Asan? So dyan pala malalaman. Diyan malalaman mo. Okay. Magkano ang isa niyan, B? Kasi malaki. Siguro yung isa ay naghahalaga siguro ng 30. Ganito kalaki, oh. Oh? Dito kasi sa amin, within 4 months ay harvest na namin sila. Pero hindi ho talaga, mismong lahat talaga na within 4 months ay makukuha lahat sila. Minsan kasi kapag hindi pa dumating yung 4 months or within 3 months na, dito sa amin kapag matataba na po yung mga alimango, nagpapakita ho sila niyan mga ka-love kasi matataba na po sila. Hindi na po sila pupunta doon sa tubig. Parang kapag meron kang nakitang alimango na parang pumupunta siya sa lupa, so kukunin talaga namin dahil yan po ay nagpapahiwatig mga ka-love na matataba na yan, Bino. Oo, talaga. Kapag yung mga alimango nasa tubig lang, so hindi pa yan matataba. Pero di ba, minsan meron ding matataba? Meron ding matataba yung alimango sa tubig. Pero sa karamihan talaga, Bino, yung matataba ay pag nagpapasok kami dito ng tubig sa fish pond namin, ayan, so dyan yung pamerta namin. So yan po yung pamerta mga ka-love. Kapag nagpapasok kami ng tubig dyan, yung mga alimango po ay nagsitaasan po sila mga ka-love. So yan daw po yung sabi nila, Francis. Yes, totoo yun. Kung nag-harvest kami, hindi lang talaga isang araw lang, kundi 2, 3, 4, 5, hanggang sa maubos po yung alimango namin dito. Hindi lang alimango, kundi mga isda din. Oo, kasi yung alimango ay mahirap talaga kunin yun basta mayroong pang tubig. Mahirap talaga kunin yung alimango kapag nasa tubig kasi magtatago yun sa ilalim ng lupa. Yung maganda din kasi sa amin dito, yung mga alimango namin is hindi ho sila tumatakas kasi ho, meron ding mga damo. So yan po, kung nakikita nyo po, ayan po mga ka-love. Diyan lang sila tumatago. Yes, minsan po sa mga alimango namin ay dyan ho sila nagtatago mga ka-love. Diyan ho sila. So yan mga ka-love, tapos na po kaming maglagay ng alimango. So nung first day po mga ka-love, hindi ho namin na-videohan dahil ngayon nga nagdadalawang isip kami na videohan nga ba namin dahil alam nyo na delikado dito sa fish pond. Pero nung naisip namin mga ka-love na what if i-upload na lang namin siya kapag tapos na mag-harvest. Ayan, so para din naman malaman nyo, diba, kasi wala kami gano'n na content na dito sa fish pond na pinapakita talaga namin sa inyo.